Okay, welcome back mga scalper. Sa mga nagtatanong kung ano yung ginagawa natin before trading and paano tayo maghanap ng coins, ituturo nga natin yan dito. So, pumunta lang kayo sa market, then futures, and tingnan nyo yung mga coins dito. So, for me, as to easily check kung ano yung bias na hanapin ko, meaning uptrend lang para mas madali. So, pwede nyo i-click yung 24 hours change para makita nyo yung gainers and yung losers. So, pag nakita nyo yung gainers dyan, pwede kayong pumunta dito kay Bic. So, meron siyang 300 volume and i-click natin yan. So, gagawin natin is hahanapin natin yung support and resistance from monthly to 15 minutes time frame. So, i-drawing na nga natin. So, yung 1 week na lang para mas malinaw since ganito. So, meron tayong support area dito and meron tayong resistance area dito. Silipin pa natin sa 1 day time frame. So, para mas malinaw, tumingin pa kayo sa 4 hours. So, ganito, makikita nyo merong untugan dito. Support and resistance. And silipin pa natin sa 1 hour para mas makakita kayo. So, kung makikita nyo, merong mga support and resistance dyan. Support and resistance dyan. And nagkakaroon ng support and resistance dyan. So, ganito yung mga possible scenario na pwedeng mangyari kay LPT. So, kakalimutan nyo na to. Itong previous support and resistance na yan. Dahil hindi na yan current, magpo-focus tayo sa pinaka-current na support and resistance which is key level nitong bake na to. And after natin makita yan, magzoom na tayo sa 15 minutes which is yung primary time frame natin as a scalper. So, after nating pumunta dyan, hahanapin natin kung saan yung breakout nito. So, for example, pwede kayong mag-trade ng buy support and then sell resistance. But usually, bihira ako siyang ginagawa. Ang ginagawa ko is naghahanap ako ng pattern to break. For example, magkakaroon siya ng consolidation dito. Then magbe-break, possible mag-long ako. But for higher probability, maghahanap ako ng candle na aakyat above this resistance. And if possible na bumasag siya, nahanapin ko yung pinaka-untugan niya. Which is sa 4 hours makikita natin, pwede tayo mag-consider ng resistance dito sa una niyang untugan. And second is sa pinaka-high niya, which is dito, if basagin niya pa. Pero yung first take profit area natin is within this range lang. So, ganito yung mga possible scenario. If mag-break dito, below here, so invalidated yung chart na to. And hahanap tayo ng mga bagong coins na iti-trade.